sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Simbang Baklaran. 19 ng buwan ng Marso. Sa ating mga headlines, Malacanang. Dumepensa sa akusasyong diversionary tactic ang pag-aresto ng ICC. Kahit dating Pangulong Digong Duterte. Dating Senadora Leila de Lima handang tumistigo laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC trial. Wow. Attorney Harry Roque at dating Executive Secretary Salvador Mijaldea inalis sa legal team ni dating Pangulong Digong Duterte ayon kay VP Sara. Department of Foreign Affairs at Department of Justice kinalampag para mapauwi si Attorney Harry Roque na mumurong masama sa watch list ng Interpol ayon yan sa immigration. Senator Bato de la Rosa meron daw opsyon na huwag sumuko at magtago na lamang kapag ipinaaresto ng International Criminal Court. Dating PCO Secretary Trixie Angeles at NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at DDS vloggers namumurong ipakontempt sa Kamara. Tatlong mga bansa kukumbinsihin ng Pangulong Bongbong Marcos para pumirma sa kasunduang kontra armas nuklear. Pagsasanay sa pagpapalipad ng iba't ibang missile tampok sa Balikatan 2025 ng Philippine Navy at Estados Unidos. Todong rehabilitation sa EDSA kasado ngayong buwan ng Marso. Bumper-to-bumper traffic asahan ayon sa Department of Transportation. Naku. Pope Francis, bumuti na ang kondisyon. Hindi na gumagamit ng oxygen mask ayon yan sa Vatican. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong ay isang diversionary tactic para makalimutan ang issue ng PhilHealth at national budget. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Undersecretary Claire Castro na mayroong talakayan tungkol sa issue ng PhilHealth, ngunit hindi ito na ipapalawas dahil na rin sa ingay sa politika. Nanindigan naman ng palasyo na sumusunod ito sa enrolled bill principle para naman sa issue ng general appropriation sa ako ang budget sa 2025. Ayon kay Yusek Castro, sadyang mainit lamang usapin ng pag-aresto sa dating Pangulong Duterte na ibinabalita araw-araw. Narito si Yusek Castro. Diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. At sinabi pa ni Yusek Castro na hindi na rin napag-uusapan ang tungkol naman sa controversial na confidential funds
ni Vice President Sara Duterte. Samantala, handang tumistigo si dating Senadora Laila de Lima sa International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay Attorney Dino De Leon, human rights lawyer at alumnus ng The Hague Academy of International Law. Sinabi ni Attorney De Leon na nakapagsumite na ang dating senadora sa ICC ng mga ebidensyang nakalap nito bilang Commission on Human Rights Chairperson at dating Senate Chairperson of the Committee on Justice mula sa investigasyon nito sa war on drugs. Dagdag pa na abogado ni De Lima, maaaring magtungo si De Lima sa The Hague, Netherlands sa pag-asang maipatawag siya ng ICC. Napag-alamang isa si De Lima sa mga opisyal na naghain ng reklamo hinggil sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. Hindi na magiging bahagi ng legal counsel si dating ni Pangulong Digong Duterte. Sina Attorney Harry Roque na sinasabing bihasa sa international law at maging si dating Executive Secretary Bingbong Mijaldea. Ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio, gusto nilang matutukan ng maigi ng mga abogado ang kaso sa ICC ni dating Pangulong Digong. Matatandang inanunsyo ni Roque na nag-aasikaw na siya ng aplikasyon para naman sa kanyang political asylum sa The Netherlands. Nakatakda namang mag-withdraw bilang legal counsel si Mijaldea dahil muna sa limited slots para sa mga abogado. Paliwanag ni Vice President Sara, gusto nilang maging abogado ng kanyang ama ay may karanasan sa pagliliti sa International Criminal Court. Kikilos lang ang palasyo kaugnay ng paghingi ng asylum ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kung may naihain ng kasong kriminal at kung may warrant of arrest. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Narito ang pahayag ni Castro. Kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Muli namang pinayuhan ng Malacanang si Roque na unahing ipagtanggol ang sarili bago ang ibang tao matapos ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi nakasama si Roque sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unang sinabi ni Undersecretary Castro na duda ang palasyo na mabibigyan ng asylum si Roque dahil mahihirapan umano itong patunayan na mayroong political persecution laban sa kanya sa Pilipinas. Samantala, posibleng ilagay naman sa watch list ng International Police Attorney Harry Roque kapag may issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon naman sa Bureau of Immigration, kailangan namang galing sa korte ang arrest warrant para mapabilang sa Interpol watchlist si Roque. Matatanda ang may nilabas na arrest warrant ang House of Representatives dahil naman sa hindi nito pagsipot sa mapagdinig ng Kamara tungkol sa issue ng Pogo. Una na rin sinabi ng immigration na posibleng sa backdoor exit sa Tawi-Tawi dumaan si Attorney Harry Roque para makalabas ng bansa. Katulad umano ng ginawa ng pagtangkas ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Kumusta na siya? Kaugnay ng balitang yan, dapat makipagtulungan sa international authorities ang Department of Justice at Department of Foreign Affairs para mapauwi si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Ginawa ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang apela sa harap ng plano ni Roque na mag-apply ng asylum sa the Netherlands. Ayon kay Brosas, desperadong hakbang ito ni Roque para makaiwas sa pananagutan sa umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Anya, ang plano ni Roque ay kawalan ng respeto hindi lamang sa judicial system kundi sa mga Pilipino na balak gamitin ang
proseso ng asylum para takasan ang pananagutan. Matatanda ang naungkat sa mga pagdinig ng House Quad Committee ang koneksyon ni Roque sa operasyon ng Pogo kaya't hindi nito maipaliwanag ang yaman nilang mag-asawa. Tinawag naman ni Justice Secretary Boying Remulla na irrelevant na si Atty. Harry Roque at isinisiksik lamang ang kanyang sarili sa iniharap na kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte. Sabi ni Remulla na walang kinalaman at walang ganap o papel si Roque sa International Criminal Court trial sa The Netherlands. Hinikayat na lamang ni Remulla si Roque na harapin ang mga kasong human trafficking laban sa kanya kaugnay sa pagkakasangkot nito sa operasyon ng illegal pogo sa Porac, Pampanga. Sinabi pa ni Remulla na harapin na lamang ni Roque ang kanyang kaso at magpaka-Pilipino siya. Matatanda ang sinabi ni Roque na plano niyang humiling ng political asylum sa The Netherlands habang kinakaharap ang kasong human trafficking sa Department of Justice at ang warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng Kamara de Representantes. Samantala, ipinagtanggol ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pagkakasangkot sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng Justice Secretary na legal ang lahat ng ginawang pagpaplano ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte lalo pa at may valid warrant of arrest ang International Criminal Court. Kung may mali man daw sa ginawa ng core group, maaari naman daw magsampa ng kaso sa korte ang sinumang individual. Kasama ang nakababatang Remulla sa core group na nagplano para maaresto ang dating Pangulo na kinabibilangan din ni National Security Advisor Eduardo Año, PNP Chief General Francisco Marbil at Defense Secretary Gilbert Teodoro. Narito ang pahayag ni Remulla. I think that he was able to do what he had to do, what was expected of him. He was able to make sense out of the whole thing. Because it's a very chaotic moment. Remember that it's not an easy thing to go through when everybody is pulling in all directions. But I think he was able to operate himself rather well. Pinag-iisipan na ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung siya ay magtatago na lamang sakaling may arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Aminado ang senador na nasa krisis siya ngayon kasunod na nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte. Kabilang sa pinag-aaralan ni De La Rosa ay ang hindi pagsuko at magtago na lamang sa oras na wala siyang makitang parhandaan ng hustisya para sa kanya. Sa ngayon ay mahalaga kay Bato ang desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon at kung paano paninindigan ng Supreme Court ang independence nito. Nagpasalamat naman si Senator Bato kay Senate President Chis Escudero sa ibinigay na katiyakan na maaari siyang magkanlong sa Senado oras na ipalabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa International Criminal Court. Pinabla ni Senate President Chis Escudero si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa pagbatikos nito sa planong kanlungin ng Senado si Senator Bato de la Rosa sa oras na may warrant of arrest ito mula sa International Criminal Court. Ito'y kasunod ng sinabi ni Manuel na ginamit umano ang institutional courtesy upang protektahan ang Vice Presidente at Presidente sa issue ng budget at ngayon ay para naman maitago ang senador. Pinaalala ni Senator Escudero na ang institutional courtesy ay ibinibigay hindi lang ng Senado kundi pati ng Kamara de Representantes sa lahat ng miyembro nito. Giit pa nito, hindi pinipili ng Kongreso kung sino ang bibigyan ng courtesy anuman ang kanilang kasong kinakaharap. Anya, mas mabuti na huwag nang gatungan ni Representative Manuel ang galit at pagkakahati-hati ng taong bayan dahil sa politika.
Para sa mga dumadaan po sa kahabaan ng EDSA, naku, maghanda na kayo't mukhang penitensya ito mga kuya. Dahil ang full rehabilitation sa EDSA kasado na ngayong buwan ng Marso. Bumper to bumper to bumper na traffic asahan daw. Ayon sa Department of Transportation. Samantala, pagsasanay naman sa pagpapalipad ng iba't ibang missile. Abaya, tampok sa balikatan exercises ng Philippine Navy at US Navy. At ang Santo Papa, Pope Francis, mabuti naman at bumubuti na po ang kanyang kondisyon. At ngayon ay hindi na siya gumagamit ng oxygen mask. Get well soon, Papa Kiko. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Evelyn Laureta, Hermana Rosie Sarangaya, bilis na oras, alas 4:26. RH Break Time. Oras sa Miss Thea. Alas 4:32 ng hapon. Uy, bati mo natin yung mga nanonood sa atin, Miss Thea, Balikbayan. Uy! Balikbayan from Houston, Texas. Wow! Si Kuyang Attorney Melvin and Sister Elnia Jurisprudencia. Wow, ganda na pilyedo, ha? Parang jurisprudence lang na Supreme Court. Ay, Kuyang Melvin, Attorney, at ating Elnia, welcome home. At pagbati mula rin kay Kuyang Colonel June Arias. At batiin na rin natin ng happy birthday si Padre. Ayan. Padre, nais kong mangumpisal. Ayan. Si Father Alan Cortez, para sa mga nakilala po kay Father Alan Cortez. Ayan. Pakibati po siya ng happy birthday. Ayan. Happy birthday po. Baka magpainom ng mompo. Ayan. Ano yung lakay niyan? Ayan. Pwede ba haluan ng emperador yun na Ayun. Father Alan Cortez? Ha? Binabati ni Attorney Orly D. At happy birthday din kay Attorney Romy Romblon. Wow. Odjongan Romblon ka ba, Attorney Romy? At happy birthday din kay Kuyang Fiscal Noel Plete. Wow. Kuyang Rick Uy, Jerome Uy, Noble Joy Puno at Kuyang Joseph Mongkal. At happy birthday din kay Mr. Ronald Pascua, Ana Banana Gomez Elizalde. Kong Adora Plato at happy birthday din kay Noble Ajib Kahukom. Sa mga ice cream natin ni Kuyang. Kuyang Boji Escalante, Renato Hilbero Kuyang Noy Balite, at Conrado Mendoza ng Tipas Tagig. At eto mga good news, kayo po ba ay nag-a-apply, gustong pumunta ng Japan, ha? Mga kuya, mga ating, pero nahirapang mag-apply ng makakuha ng Japanese visa. Aba, eto ang good news, Miss Tay. Ikaw din, mag-apply. Present, lakay. Subukan mo na rin. Dahil magbubukas po ang Japanese Embassy sa Pilipinas ng mga bagong Japan Visa Application Center. Wow! Sa iba't ibang lugar sa bansa. Ganon. At Metro Manila. Ito ay bubuksan mula April 7 para tugunan ang backlog at pabilisin ang pagkuha ng Japanese visa. Ayan, kasi ang daming gustong punta ng Japan ng mga kabayan natin pero hindi mabigyan ng visa. Ngayon po ay eto ng pagkakataon. Magkakaroon naman ng mabagong visa centers ng kapasidad na magproseso ng mas maraming visa application kada araw. Mari pong magsumite ang mga applicants ng visa sa mga itinilagang BFS Global Visa Application Centers ng Japan Embassy na matatagpuan sa Parañaque. Parañaque, ha? Makati City, Quezon City, Cebu at maging sa Davao. Pinayon ng aplikante na mag-set muna ng appointment at tignan ang mga requirements.
At iba pang detalye ng pagkuha ng Japanese visa sa VFS Philippines website. Tatanggapin ang mga visa application mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 lamang ng hapon sa Metro Manila centers at 7 a.m. hanggang 12 noon naman sa Cebu at Davao mula Lunes hanggang Biyernes. Apply na. Japan na tayo, ha? Japan daw lakay. Domo arigato gozaimasu. Sagot sa kahirapan, sabi Ayan. nila. Para mag-uwi ka ng lapad. Ayan. Bansay. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kukumbinsihin nito ang pinuno ng mga bansang Tonga, Bhutan at Nepal na ratipikahan ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty para sa kaligtasan ng mundo sa banta ng nuclear weapons. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ni Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization Executive Secretary Robert Floyd na bumisita sa Malacanang kahapon. Nakasaad sa treaty ang pagbabawal sa nuclear weapon test, explosion o anumang nuclear explosion saan mang bahagi ng mundo at pagpataw ng parusa sa bansang lalabag dito. Na ilagdaan o nilagdaan na ng 187 na bansa at niratipikahan ng 178 ang naturang kasunduan mula 1996, ngunit hindi ito formal na maipatutupad hanggat hindi niraratipikahan ng 44 pang bansa kabilang ang China, Korea, Israel, Russia at Estados Unidos. At kasado na rin ang pagpapakawalan ng missiles ang Philippine Navy sa gagawing balikatan exercises kasama mga kano ngayong taon. Ayon kay Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, ang paglahok ng Philippine Navy sa Maritime Cooperative Activity sa taon ng Joint Military Drills. Tampok sa balikatan ang pagtesting sa Sea Star surface-to-surface missile na kayang tumama sa kabilang barko, Spike NLOS o Non-Line of Sight Missile, na pwede magamit sa mga target na lampas sa horizon, at Mistral surface-to-air missile. Ayon kay Admiral Espeleta, bahagi rin ito ng commitment ng Philippine Navy para sa seguridad sa West Philippine Sea. Ito ang Navy Chief Admiral Espeleta. Wherein the Philippine Navy will be part of the Maritime Strike Component, and we will launch the Sea Star surface-to-surface, the Spike NLOS, and the Mistral surface-to-air missiles from our Navy assets. Our involvement in the combined exercise is instrumental in strengthening interoperability, enhancing our collective response to regional security challenges. Yan, kayang-kaya na ba ng ating mga Navy yan? Sail the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Mabuhay ang mga opisyal at tauhan ng Philippine Navy. At naku, yung pong mga dadaan ng EDSA, mga kuya, mga ateng, abay magbaon kayo ng maraming pasensya dahil ngayong buwan ng Marso, abay sisimulan na po ang full rehabilitation sa EDSA. Hindi pwedeng asfalto na lang yan. Asphalt overlay o kaya concrete reblocking. At aba, may grupong tumututol. Tumutol ba sila sa pagsibak kay MRT 3 General Manager palang nga ba noon? Nasa ating linya si Ka-RJ Javellana, Presidente ng United Filipino Consumers and Commuters. Mr. RJ Javellana, sir, magandang hapon po sa inyo. Kadeo and Teya. Teya, good afternoon po. Ayan na. Bakit ba tumututol sa pagtanggal sa manager ng MRT3 dahil sa kapalpakan sa issue po ng elevator? Actually,
Actually po, kapag inaral po natin ang komposisyon ng MRT3, sa ngayon, ito ay nasa isang concessionaire. At itong concessionaire na ito, magtatapos na po ang kanilang kontrata ngayong August 25, 2025. So, doon po sa usapin halimbawa ng escalator, tama na dapat unahin ng safety at dapat mabilis po ang pagkumpuni niyan. Ngayon dahil merong concessionaire at nangangasiwa dyan, bayad naman ng mga commuters yan, dapat yung concessionaire mismo ang kumilos agad para makumpuni yan at dapat na-prevent yung ganong klaseng problema. Ang sinasabi lang natin ay naging excuse ba yung general manager ng MRT tungkol dito sa isang beses na itong nangyari na ito. Samantalang kaupo niya lang ho September po siya naupo last year, kung hindi ako nagkakamali. So halos 6 na buwan lamang. So ang tanong na sumusulpot dito ay bakit hindi kasiguhin ng ating kalihim yung mga concessionaire na palpak na may hawak nung pangangasiwa nito para magserbisyo dapat sa mga mananakay natin. Yun lang naman po yung ating pinupunto dito. Dapat nagkaroon ng isang masusing investigasyon muna dun sa bagay na yan at nangyari yan Sabado tapos Martes tinanggal siya. No? Ganun po yung aming posisyon dyan. Kung talaga nagkasala, merong pagkukulang yung general manager, dapat siyang managot. Dapat po siyang matanggal. Pero dahil sa, again, mga concessionaires nga po, ang merong hawak yung pasilidad na yan, pati pag-maintain yan, kung hindi ako nagkakamali, kung tama ako, Sumitomo yata yung nasa maintenance yan. Ano po? Sumitomo. Sumitomo. Ano po? At meron pang isang, yung Ayala, ang merong control yan sa MRT3. No? Yung gobyerno ngayon, sila ay basically administration na lang o supervision, no? So kaya nakapagtaka bakit ang pinapanagot natin yung general manager samantalang supposed to be secured naman siya doon sa tinatawag nating mga kontrata na yan, no? In favor of the riding public or the commuters. Mhm. Dapat yung general manager na ang sumita sa mga concessionaire sa trabaho niya yun. Siya ang general manager, siya ang in charge dyan. Dapat pananagutan niya yan at gumawa siya ng paraan. Correct. Tama rin po kayo, no? Kaya nga sabi ko, kung sino man ang nagme-maintain yan na dapat na hindi nangyari yung bagay na yun, dapat dun pala sa investigasyon na yun, ay sumagot agad. Dahil nangyari yan Sabado So Sabado, Linggo, Lunes, Martes, nabagalan daw dun sa pagkilos ng general manager, kaya tinanggal. Pero ang tanong, ano ba talaga sino ba talaga may kasalanan? No? Dapat laliman pa natin yung investigasyon, kung may pananagutan yung mga concessionaire, yung private concessionaire, dapat managot din. Ano po? Kung nagkamali yung general manager na patunay, ituluyan, no? Ituluyan na talagang tanggalin. No? Pero kinakailangan po para maiwasan niya mga ganyang bagay, nasa kamay na nga ng privado nangyayari pa yan, ano? At paparating na naman tayo sa bagong tinatawag na concession agreement dyan sa MRT sa August 25, 2025. Na kung saan ang pananaw po Kadeo at Ma'am Thea ng UFCC sa bagay na yan, 1:1 na po yan Ang ibig sabihin po ng 1:1, bayad na ang gobyerno dun sa mahabang panahon, no? Na at kaya na ng gobyerno na patakbuhin yan. Bakit pa natin ibibigay sa pribado yung serbisyo na ginagawang negosyo nitong mga concessionaires na ito? Okay, maraming salamat Mr. RJ Habeliana. Magandang hapon and thank you. Mabuhay po ang DCRH. Mabuhay po kayo sir at ako'y
Sama rin dyan, dapat pangasiwaan ng gobyerno yan. Sa iba pang mga balita, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Ang palasyo itinangging pinag-iinitan ang pamilya Duterte. Alamin natin ang report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in, Miss Let. Lakay, kinontra ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na sinisingle out umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang dating Pangulo lang ang subject ng arrest warrant ng International Criminal Court na idinaan sa Interpol. Tanong ni Castro, ang gusto bang mangyari ni Mayor Duterte ay mas marami pang madamay? Narito si Jose Castro. Sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay dinescribe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto? Dahil may mga di umano pang kasabwat. Naniniwala ang palasyo na paraan na naman ito ng mga Duterte para palabasin sa taong bayan na kawawa sila. Pero muling paalala ni Castro, ang kaso ng dating Pangulo ay naisampa noon pang panahon ng kanyang panunungkulan, kaya walang kinalaman dito ang Administrasyong Marcos. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, Senado nakakuha na ng mga abogadong tutulong sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Yan, nakakuha na ang Senado ng mga pribadong abogado na pumayag tumulong sa gagawing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. kasabay ng paghahanda nila sa impeachment trial. Ang mga nangakong tutulong sa kanila ay may mga karanasan bilang mga trial lawyers. Tumanggi si Secretary Bantog na pangalanan kung sino-sino ang mga nakuha nilang abogado at natutulong sa Senado na magsisilbing impeachment court. Ngunit sa ngayon ay may dalawa na silang nakuha ang abogado na regular na tumutulong para sa pag-update sa rules of court, lalo ng mga pinakauling rules sa trial procedure. Tuloy ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial sa kabila ng ingay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa kalendaryong inilatag ni Senate President Francis C. Escudero, sa July 30 formal na magsisimula ang trial proper sa impeachment sa saklaw na ng 20th Congress. Kahapon, nagpahayag ng kasiyahan si House Secretary General Reginald Velasco matapos magsagawa ng ocular inspection sa Senado dahil nakitang nakahanda ng set-up sa session hall at may kwarto na ring inilaan para sa House Prosecution Team. Ang hinihintay na lang nila ay kung aprubahan ng kanilang kahilingan na isa pang kwarto para sa kanilang secretariat. Ito si RH20. Raymond. Yes, Mayor. Mga batikang abogado ba ang kukunin ng Senate na tutulong sa kanila? Ang sabi, basta may makakaranasan daw, Mayor, sa trial. Dahil ang problema nila, Mayor, ang gusto ni Senate President Jesus Escudero, yung law firm na kanilang kukunin, hindi dapat konektado sa prosecution at hindi rin konektado sa defense. Kaya yun yung kanilang naging batayan, Mayor, sa paghanap ng mga abogado na makatuwang nila sa impeachment trial, Mayor. Ano to, yung most law office? Marcos Ochoa Serapiutan? Walang ayaw banggitin ni Atty. Bantog kahapon. Ayaw banggitin. Kausap namin nung nagsasagawa ng ocular inspection. Bagamat doon sa prosecution, mukhang may nabanggit na isang law firm doon. Parang yung banggit yata doon sa prosecution, yung Divina Law ang nabanggit doon. Sa Senate, wala silang binabanggit pa, Mayor, kung sino yung kanilang mga kinuha na makatutulong sa kanila. Astig yung Divina Law Office, ha? Brad yan ni Justice Secretary Boying Remulla sa Aquila Legis Fraternity. Parang maraming kaso yan na hinahawakan na kayo ng malalaki. Na malalaki, mga controversial. Ayun, mukhang yun nabanggit na yan na Mayor doon sa side ng prosecution. Ang hindi pa natin tiyak ay kung sino naman ang doon sa kabila, doon sa defense team sa panig ni Vice President Sara Duterte kung sakali at magsimula ng formal yung proseso ng impeachment trial. Sayang, irerekomendo ko sana si Attorney Willie Sarion. Bakit na kayo?
Attorney No Case. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Ano yung flash report natin, Miss Teya? Mag-ama pinagbabaril sa Nasugbu, Batangas, patay. Naku po. Si Eric Dastas sa ang detalye. Eric, sino itong mga pinatay? Misteya, Misteya, Dedon Despat ka ang mag-ama matapos itong pagbabarilin dito sa Barangay Putat, Nasugbu, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, magkaangkas sa motorsiklo ang mag-ama na kinilalang sina Efren at Samuel Tenorio ng paulanan ng bala ng mga suspect mula sa hindi pa mabatid na kalibre ng baril. Napag-alamahan na galing sa hearing ang mag-ama at habang ang mga ito'y papauwi sa kanilang tahanan sa Barangay Bundukan na Nasugbu, Batangas at ito'y aturahan ng hindi pa nakikilalang salarin na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Nasugbu Municipal Police Station kung may kinalaman na sa insidente ang nakatunggali sa korte ng mga nasawing mag-ama. Ang tabayan ng ating follow-up report ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Eric Dastas. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Naku, yung FB page ng pulis na vlogger, si Patrolman Fontillas, ipinapaalis na sa Facebook Philippines. Naku. Paano na yung mga stars niyan, lakay, tsaka income? Milyones na bang kinikita niyan? At standby sa ating balitang showbiz, Miss Josa Cruzanta. Anong showbiz report ni Miss Josa? Marian Rivera may bagong award sa pagganap bilang Teacher Emmy sa pelikulang Balota. Balota? Very timely, lakay. Election yan, Oo. Oras sa ganap ng alas 4:53. Bago ang ilang pang balita, happy birthday muna kay Noble General Eden Ugale. Aba, Noble Gen. Ala ba tayong emperador dyan? Samantala, Armed Forces of the Philippines itinangging, tika muna si Milky. House Prosecution Team handang-handa ng iharap ang kanilang kaso sakaling buksan na ang impeachment trial anumang araw. Aba, hot na hot ang mga nasa Kongreso. Milky Rigonan, please kami, manang Milky Sikoya. Lakayateya, handa na ang buong 11-man House Prosecution Team na iharap ang kanilang kaso sakaling simulan anumang araw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ang tiniyak ng House Prosecution Team kay House Speaker Martin Romualdez. Ay kay Romualdez, masusing sinuri ng prosecution panel ang mga ebidensya at legal arguments para matiyak ang matibay at makatotohanan ng presentasyon sa harap ng Senado na tatayong impeachment court. Pinuri din ni Romualdez sa Senate President Chis Escudero at ang pamunuan ng Senado sa kanilang ginagawang paghanda para sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Nauna nang bumisita sa Senado si House Secretary General Reginald Velasco at iba pang opisyal ng Kamara para inspeksyonin ang mga pasilidad na ilalaan sa House Prosecution Team at House Secretariat Support Group. Habang hinihintay ang impeachment trial, muling tiniyak ng House Speaker ang kahandaan ng Kamara na makipagtulungan sa Senado para maging maayos ang pagdaraos ng kauna-unahan at makasaysay ang paglilitis sa Vice-Presidente ng bansa. Samantala, Lakayateya, itinanggi ni Velasco na ang Divina Law ang tutulong umano sa House Prosecution Panel sa impeachment. Sabi ni Velasco, bagamat hindi pa pinapangalanan, tiyak nito na ang tutulong sa prosecution team ay mga seasoned professionals na committed na matiyak na masusunod ang due process. Ako si New Creguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Armed Forces of the Philippines itinangging naghihigpit sa political post ng pamilya ng mga sundalo sa social media. Ang balita idedetalye sa atin ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel.
Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines na nag-issue ito ng guidance kontra sa pagsawsaw ng pamilya ng mga sundalo sa mga isyong politikal sa social media. Taliwas ito sa kumakalat umanong memo ng Philippine Army kung saan nakasaad ang order ni AFP Chief of Staff General Romeo Brother Jr. sakop ang aktibidad na mga kung tawagin ay dependent ng mga militar online. Sabi ng AFP Public Affairs Office sa pangunguna ni Colonel Cerces Trinidad, nakatuon lamang sa pagpapaalala ng profesionalismo ang naging mensahe ni General Bronner sa kanyang bawat pagbisita sa mga unit kamakailan. Pero naniniwala umanong AFP sa kalayaan sa pamamahayag at sinusuportahan din ang responsabling online engagement ng mga sibilyan. Pumutok ang hindi beripikadong internal memo matapos itong i-share sa Facebook ng dating National Intelligence Coordinating Agency Chief na si Alex Paul Monteagudo. Pero sa iwalay na sagot na hukbong katihan, sinabi ng kanilang tagapagsalitang si Colonel Louis de Maala na dapat mag-resign ng mga Army personnel kung nais nilang maglabas ng opinyon sa politika. Ito sa Edniel Parrosa, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, FB page ng kontrobersyal na pulis vlogger na si Patrolman Fontillas abay ipinapaalis ng Quezon City Police sa Facebook Philippines. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, nakipag-ugnayan na ang Quezon City Police District sa Facebook Philippines para ipa-take down ang FB page ni Patrolman Francis Fontillas. Ito'y kasunod pa rin ng walang tigil sa pagpo-post ng banat si Fontillas sa kabila ng sinampan na ito ng mga kasong kriminal sa Quezon City Prosecutor's Office. Sabi ni QPD Criminal Investigation and Detection Unit Chief Police Major Dondon Liapitan, sumulat sila sa tanggapan ng Meta sa Taguig para tanggalin ang access na Fontillas sa social media. Sa press conference sa Campo Karingal ngayong hapon, sinabi ni QCPD Director Police Colonel Melesio Buslig Jr. na itinuturing na nilang awol o absence without official leave si Fontillas na hindi na nagre-report sa kanyang trabaho mula pa noong March 6. Kanina ay una na rin kinumpirma ng hepe ng QCPD Medical and Dental Unit na si Police Lieutenant Colonel Dr. Van Jason Villamor na kinakitaan na ng mga senyales na dumaranas ng psychological problem itong si Patrolman Fontillas. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, 3 malalaking people's organization sa Maynila ang nagpaabot ng solidong suporta para sa muling pagtakbo ni dating Mayor Isko Moreno bilang alkalde ng syudad. Ito ay ang grupong kababaihan ng Maynila, Kabalikat ng Bayan para sa Kaunlaran o Kabaka at Kaagapay ng Manileño. Bukod kay Yorme Isko, tiniyak din ng major people's organizations ang support kay Chi Atienza bilang Vice Mayor at sa buong slate mula sa Congressional level hanggang sa mga konsehal. Samantala, bago ilang pambalita, batiin natin yung mga nanonood sa atin, ang mga nasa 6. Batiin natin ang happy 6th anniversary. Ang lateral entry 2019 Huarang Lipi Class President, si Kuya GJ Cruz, kasama sina Ross, Brian, Erwin, Jodilis Raso. Ayan, happy anniversary mga noble sir. Asahan na ang nalalapit na matinding traffic sa EDSA ngayong buwan. Ito dahil sa gagawing full rehabilitation na magsisimula sa katapusan ng buwan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, naganda na sila at ang iba pang kaukulang ahensya para maibsan ang matinding traffic sa EDSA. Sabi ni Dizon na hindi maiwasan ang nabanggit na sitwasyon dahil ang rehabilitasyon ay ipatutupad sa kabuuan ng EDSA. Naku, mula MOA hanggang monumento niyan. Ang nabanggit na aktibidad ay bahagi din ng pagganda ng Pilipinas bilang punong abala sa ASEAN Summit na gaganapin sa susunod na taon. Showbiz, Miss Thea. Marian Rivera may bagong award sa pagganap bilang Teacher Emmy sa pelikulang Balota. Idetalye mo ang balitang showbiz sa ating Diyosa ng Showbiz, Josa Cruzat. Parang agawan ng balota sa eleksyon nito. Napapanahon lakay. Lakay at Miss Thea, nadagdagan nga ang recognition na natanggap ng aktres na si Marian Rivera para sa pagganap niya bilang Teacher Emmy sa pinagbibidahang pelikula na Balota. Ito ay matapos magwagi ni Marian bilang Best Actress
sa 10th Southeast Asian Achievement Awards na kanyang kinumpirma sa kanyang official Facebook page. Sa isang panayam, sinabi ni Marian na sobra siyang na-overwhelm dahil akala niya ay tapos na ang mga recognition na matatanggap ng pelikula. Pero masaya naman daw siya sa mga patuloy na pagkilalang natatanggap. Una na rin siyang nanalo bilang Best Actress sa balota sa Cinemalaya 2024 noong December at sa TAG Victorious Awards naman noong January. Gaganapin naman ang awarding ceremony para sa 10th Southeast Asian Achievement Awards sa May 17 sa Manila Grand Opera Hotel. Gumanap nga si Marian bilang si Teacher Emmy sa pelikula na bahagi ng 2024 Cinemalaya Film Festival sa direksyon ni Direk Kip Obienda. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Crizate nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May kasabang sobre yun. O trophy lang. Maraming salamat, Josa Cruzata. At sabi nating business correspondent Mr. Michael is my guy. Ito na. Ang palitan ng dollar ay 57 pesos and 30 centavos. Aba? Tumaas sa Misteya kahapon 57.29. Tumaas ng limpak-limpak na 1 centavo. At congratulations sa mga incoming officers ng TM Calo Masonic Lads. Incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, incoming Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden Attorney John Fama. At yan ang kabuhan nating palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri. At Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye! Oras alas 5. 7. This Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain.